Brothers on the wheels, alam natin pagdating sa business type motorcycle, mabigat din ang kompetensyahan, no? Nandiyan ang Honda, Kawasaki, ang Suzuki, huminto sila diyan pero meron din sila dating panlaban. Tapos nandiyan ang China brand, no? Kung i-mention natin, halos pare-parehas ang pattern ng makina nila na pushrod engine na hango sa TMX 155 ng Honda, no? At ngayon naman, pagdating dito sa Yamaha, ang ma-offer nila yung pinakamurang motorsiklo na business type na meron sila ngayon, ang YTX 125. Ito yan mga brothers on the wheels. So aalamin ba natin kung sulit nga ba ito sa presyo niya pagdating sa mga given features at specification ng motor. Okay, pero hindi natin siya maira-ride kasama yung sidecar mga brothers. Susubukan lang natin siya kung okay ba ang kanyang performance as a single motorcycle, no? So bago tayo magpatuloy dyan mga brother, shoutouts nga pala sa ating kapitbahay at customer ko rin dito sa computer shop ko. At owner po nitong motor na ito, walang iba kundi si Mr. Ruben Bico. Maraming salamat sa iyo brother. At ngayon mga brothers, tuluyan na natin sakyan ang motor na ito. Get ready, drop the beat. Okay mga brothers, bago natin test ride, syempre sa mga wala pang idea at wala pang alam dito sa features at specification itong YTX 125 ng Yamaha o business type motorcycle nila, discuss ko muna sa inyo na mabilisan, no? Meron itong 7.6 liters na tangke, ayan mga brothers. Dito may mga basic switches siya kasama ang pass, left and right, choke, ayan dahil carburetor pa ito. Horn niya, check natin. Malakas, kahit di ka na magpalit, ito yung electric start, no? So, wala siyang switch sa ilaw. So, it means permi nang nakabukas yun, which is good kasi para mas safe ka at visible ka sa daanan, no? Analog ang kanyang instrument cluster dito, mga brothers. At tumakbo pa lang ito ng 1,000, no? Kaka-break in pa lang. At dito sa mga indicators, left and right, pinagsama, neutral, at saka yung high beam indicator. So, yun lang, yung mga basic needed natin. Ito yung susian, ayan. Pwede natin nabuksan. Ayan, naririnig nyo ba ang sounds mga brothers? Ayos ba? Ayan, oh, napaka-puro at napakatahimik nitong muffler ng YTX ng Yamaha. Okay? Ayan, malapad ang upuan mga brothers. Kaya pa nga mag-angkas nito ng dalawa. Pero wag nyong gagawin yon dahil overload yon. Okay, dito sa harapan makikita natin ang kanyang lighting system na halogen type. May kasamang park light at I think nasa 7 inches raw ng headlight nito. No, turn signal lights, maganda, flexible at bulb type din yan. Sa likod, ganun din mga brothers. Makikita natin, ayan, buksan natin para makita nyo. Ang kanyang tail light, ayan. No, tapos turn signal lights niya, bulb type din at kanyang tail light. Okay, may kickstart ito, which is good thing dahil isa itong Pantra bike. Ayan. Pagdating sa makina mga brothers, 125cc, yan. Air-cooled po ito mga brothers on the wheels. Ayan, at meron itong 4 na cambio, hindi ba ako nagkakamali? So, tingnan natin kung 4 ba ang cambio niya mamaya. Ayan, kasi hindi ko masyado itong na-research ngayon at since matagal ko na itong na-review. Pero good thing, single overhead cam po ito, which is timing chain, hindi po siya push rod. Okay? Tapos, carburetor, Euro 3 compliance. Ayan, lilinawin ko lang. No? Sa braking system, of course, business type ito, drum brake sa likod at drum brake din sa harap. At nagamit din ito ng 17 inches na rim set at tube type na gulong, no? Brand by MVP, no? So magandang gulong din po yan, no? Japan technology at yan po ang ginagamit ng Yamaha, okay? So dito sa kabilang side, ano pa ba makikita natin dito, no? Mahaba ang kanyang tambucho na may pagka-straight pipe at mahaba rin ang muffler guard, okay? Suspension, naka-single shock kasi ngayon na isang pares, no? Inalis na may-ari yung isa pa, no? Para hindi ganun katagtag, no? Ito po is adjustable at telescopic port naman doon sa harapan, mga brothers. Okay, so nagka-idea na kayo? Let's ride! Now, mga brothers, bago natin siya sakyan sa labas o i-ride, tingnan muna natin yung kanyang seat height. Ayan, at saka syempre yung riding position. For the reference, mga brother, I'm only 5'4". Ayan, makikita nyo naman na lapat yung aking kalahati ng paa
Both pit po yan, no? Dito sa kabila at dito sa kabila. At may tingkayad ako, konti lang naman, hindi naman masyadong tingkayad talaga na mamamanage naman natin na maninuhin itong YTX ng Yamaha. And of course, pansin ko yung turn radius, malaki, which is good, tamang-tama ito, lalo na pag nilagyan mo na ng sidecar, hindi ka mabibitin. Riding position, upright, ayan, dahil mataas ang kanyang handlebars at papasok. So, relax na relax. At standard ang yung pwesto ng iyong footrest dito. Dito sa cambio at dito rin sa preno. Okay, ang shocks niya, masasabi ko may konting tigas na which is good naman kasi dahil ito pang business type na motorsiklo, no? So it means kinakargahan kasi ito ng mabigat o kung sakaling lagyan mo na ng sidecar. Pero ngayon, yung suspension niya naglalaro rito sa likod dahil tinanggal ng owner yung isa pang pares ng shock, no? So talaga nakasetup talaga ito ngayon na pang single. Ayan. Pero yun nga, seat height ayos na ayos, walang problema. Mas lalong bababa pag may angkas ka na. Ayan. At ang upuan malapad. Ayan, komportabling upuan, lalong-lalo na sigurado sa long ride. Hindi ka masyado rito mapapagod, no? Magaang din ang bike, no? Hindi pa nakahinto pero madaling mamaneuver. Ayan. So ayos na ayos ito mga brothers. Alright mga brothers, let's get it on. Baliktad nga pala cambio nito. So ang cambio niya mga brothers is rotary, no? 4 ups, tapos 4 down, tapos pinakasagad niya is neutral. Yon. So ganun yung ano niya. Ganun yung pattern ng kanyang cambio. Okay? So ngayon, dahil dito sa amin kabundukan, literal na nakatira kami sa bundok mga brothers, itas muna natin yung motor papanik, okay? Para makita nyo. So let's go, para malaman natin kung malakas yung hatak ng makina dahil sa itong Pantra bikes, okay? Primera, maganda So ayos yung ano niya. No, lakas ng hatak I don't know kung ano yung sprocket combination nito, pero maganda yung pinakikita niyang pag-ahon, no? So doon pa banda rito sa papuntang third court mga brothers, tsaka pa fourth court matarik dito Dito natin malalaman. Ayun no. Tercera. Tapos vibration, hindi ko masyadong ramdam. May vibration, tama lang. Pops, ingit tayo dyan. Hindi naman ganun kalakasan, no? So naka-tresera tayo ngayon, pero malakas yung makina at hindi ko na-expect na ganito power niya. Ayun, no? Eto, matarik dito mga brothers. Ayan, naka-tresera tayo, pero parang hindi masyadong kinakapos. Hindi naman kinakapos yung makina, no? Na hindi siya nanginginig o ano. Kayang-kaya niya. Oo. Sa bagay naka-design ito sa pang Pantra bikes talaga kaya nilakasan talaga ng Yamaha yung hatak nito, yung torque nito. Ayan. So balik na tayo dahil dito lupa na rito Ayan, so hanggang dito na lang. Ito po yung fourth court mga brothers. Lugar po namin ito dito sa Barreto. Nice. Ayan, so naka-neutral tayo ngayon. Yung shifting niya, lambot. Gusto-gustuhan ko. Shifting niya. Tapos try natin ang engine brake, mga brothers. Malakas din yung engine brake nyo. Primera, tapos subukan natin ang segunda. Engine brakes. Ayan, maganda yung engine brakes niya, mga brothers on the wheel. Kitang-kita naman na talagang kahit di na ako mamreno, ayan Preno lang sa likod, ayan. Siguro kung kakapusin, konting preno sa harap. Siyempre, shoutouts yan! Makikita nyo, ayan, mga customer ko sa shop, ayan. Tapos susubukan natin segunda. Tingnan natin ang kanyang engine brake pag segunda, mas smooth pag naka-segunda. Pero syempre pag segunda tresera, mas mabilis na siya. So kung gusto mong tama lang, lipat mo siya ng segunda, baba natin. Ayan. Ayan, matarik na rito. So hindi na ako magpe-preno, no? Sa likod, unahan na lang dahil naka-engine brake na tayo. Ayan, may tutang kumakain. Dandaan lang tayo. Okay. So ganito yung lugar namin dito. May third court, may fourth court. Ako taga second court. Ayan.
Ayan, so bababa tayo ngayon mga brothers dun sa pinaka-highway namin at para matest natin ang kanyang arangkada. Pero unahin muna natin yung yung preno nito at saka yung suspension nito sa off-road, no, para malaman natin mga brothers on the wheels. Pero sa ngayon yung suspension makikita ko, mahalin tulad ko siya mga brothers sa XL100 na scooter, no. May konting tagtag, no. Pero sa akin naman hindi naman issue at given naman yan kasi Pantra bikes ito mga brothers Talagang dinisign ito ng Yamaha para sa mga kargaan at lagyan ng sidecar, no. Natural na tigasan talaga nila yung suspension nito. Tapos yung preno niya responsive naman. Shoutouts! Okay, mga taga second court. Ayan, mga customer ko. Ito yung bahay namin mga brothers. Okay, tuloy. So ngayon nakasigunda tayo. Ganda ng braking niya sa unahan at engine brake. Yeah, medyo malakas ang vibration niya rito pero okay lang dahil nakasigunda tayo at pababa tayo. So, ang gustong gusto ko yung yung lambot ng kanyang cambio. Wala akong masabi dito. Parang mas malambot pa nga dito sa classic ko Ayan, iba talaga pagka yung kambyuhan mo dual yung kanyang pedal. Labang tawag dyan mga brothers. Turuan nyo nga ako dyan na mas madaling mag-shifting ng cambio kaysa sa kalawit. Sa kalawit kasi minsan may palya pa Hindi kasi tulad nitong dual para nakarekta na yung threads nung cambio dito sa mismong cambyuhan, no. Kaya ang dali niyang i-cambio, no. Ayan. So andito tayo ngayon sa baba. Dito tayo magte-test ng preno at saka yung suspension ng motor. Doon naman sa highway mamayang arangkada. Alright? So dito tayo dito. So suspension mga brothers, ito nga yung sinasabi ko, may konting tagtag siya. Ayan, excuse me po. Ayan, tingnan nyo naman, madali o parang madali naman din niya ma-overcome, no? Pero talaga matagtag siya. So masasabi ko talaga na pero okay lang naman din. At saka gusto ko yung response ng kanyang gulong, lalo na rito sa off-road ngayon, no? Wag natin daan sa putikan, kalilinis lang Ayan, so sa akin suspension ayos at ready para lagyan ng sidecar. Ayan. Siguro maglalambot lang ang pre-play nito pagka may angkas na ako sa likod. Okay? So ngayon naman, arangkada. Ayan. Lakas. Lakas. For 125cc malakas. So isa pa, arangkada ulit. Alright, lakas niya. So, ang dali ko maka 50 pataas ng ilang segundo lang. Hindi ko lang mapaisandaan, bitin yung kalye. Okay, ngayon this time naman preno mga brothers on the wheels. Subukan natin siya, patakbuhin natin ng around 30 to 40. Ayan, sabay ito pagbalik rin naman natin. Ganda ng preno Okay kahit drum brake lang So isa pa nga, patakbuhin natin ng mga 30. Okay Ganda ng preno niya kahit drum brake lang Nabasa ako ito kanina sa car wash mga brothers nang inisprayan ko. So far wala naman akong nararamdaman na umiiyak yung preno, yung ikik gumaganon, no. So wala akong naririnig na ingay sa kanya o hindi siya naglalak kahit nabasa yung drum brake niya. Siguro wag nyo lang ilulusong sa sa baha. So isa pa, ayan nadibago ako, baliktad kasi yung cambio. So tayo ulit natin, patakbayin natin ng around 30. So by the way mga brothers, hindi ito disc brake drum brake lang ito. Oh, ganda. So ngayon naman mga brothers, alamin naman natin yung performance niya pagka isang preno. So unahin muna natin yung likod, no? So syempre, expected natin dito mag-skid to, no? Dahil likod to So pag namimereno kasi tayo, ginamit lang natin yung likod, napupunta yung bigat natin sa unahan, talagang natural mag-skid yung likod. Okay, ayan. 40. Wala ayos Okay isa pa. Travel time niya sakto lang, hindi naman din malayo. Tapos wala naman ako nararamdamang skid. I think maganda rin kasi yung gulong niya Napansin ko yan, may pagka soft compound yan no. So ngayon try naman natin is unahan. Okay mga brothers, unahan naman. Oops, parang nahihinaan ako sa unahan niya. Parang no, pero isa pa. Siguro sa adjustment lang dito ni Kuya Ruben, no. Masyado malalim. Takboy natin ng 30.
Ayan. So, pero mas para sa akin mas malakas yung likod. Yung unahan niya hindi ganun kalakasan. But again, pero kung magpepreno kayo, dapat po sabayan mga brothers, no? Yun po yung standard natin, no? Okay? So ngayon, dali na natin siya sa highway para magkaalamanan na. Ayan, no? Pag liligo siya, ayan, no? Swabe lang. Daan natin dito ulit sa off-road para makita natin yung kanyang performance pag off-road na. Ayan, no? Off-road. Ano, parang nga sa XL100 ko. Ganito naman talaga mostly mga napapansin kong mga utility bike. Matigas talaga kasi kinakargahan kasi natin yan eh. Yung clutch niya tama lang yung laro, hindi naman mahirap. Hindi naman din ano, kasi pag may matigas kasi mag-clutch nakakangawit yan sa traffic. Pero ito sakto lang. Hindi naman din ganun ka ano. Ayan. Ayan oh, may tagtag nga talaga yung shock niya, mga brothers. Pero ang gang ng motor, wala akong masabi. Maneuverability niya, ayan oh. Kung may mga iiwasan ka rin na gearbox, hams, lubak, o bigla ang tatawid na aso, pusa, tao, kayang-kaya oh. Walang kaproblema. Mamaya sana kung traffic na dito sa highway, subukan din natin. At least doon nakapag-try tayo ng arangkada, no? Nakita natin yung arangkada niya kahit papaano. Pero hindi natin matop speed mga brothers kasi wala rito talaga na straight. At saka yun nga, lagi ko nga sinasabi, pag inihiram ko yung motor, iniingatan ko rin mga brothers. Siyempre una sa lahat hindi sa atin yan, no? At wala naman tayong permiso na i-top speed itong motorsiklo nila, no? Kaya simpleng alimin lang natin talaga yung performance niya sa preno, konting arangkada, ayan yung gaang niya, di ba? May mga vibration siya pag yung pagka mararamdaman may vibration siya pag nangihingi na siya ng cambio. Yun yung napansin ko sa kanya, no? Pero hindi naman kalakasan, tama lang naman. Meron talaga kasing sobrang vibration, yung talagang mamimintig o mamamanhid na yung iyong mga part ng katawan o dyan sa gitna ng yag balls, ayan, mga ganyan. Kamay, yan, typically pag So traffic situation, ayos. Magang naman yung motor. Ayan, very responsive naman ang kanyang mga preno. Madali naman ako makipag head to head, di naman hirap yung motor. Ayan, basta sabay mo ipreno. Ayan, so ayos na ayos. At isa pa sa maganda sa motor na ito mga brothers, tipid mga, di ba? Ito yung isa sa mga sagot sa tumataas na gasolina ngayon mga brothers. Di ba? Magkano na? 80 na ata pataas. Nag-rollback ata ng 6 na piso ngayon. I don't know, 5 pesos. Ayan, no? So padagdagan muna natin siya ng gasolina at itama natin yung kanyang PSI ng gulong. Kasi mostly mga nare-review kung hindi nila katama yung PSI Dito arangkada tayo. Ayan, ito po ang Barrio Barreto Olongapo. So shoutouts po ng lahat nating subscriber at followers dito. Alright. Ayan, hindi lang tayo makarangkada, no? Mahirap magkamote. Dito maraming na aksidente rito. So wag na natin gayahin 'yon. Okay, pagkasulinahan muna natin siya. Tapos ikot natin na sandali dito sa zigzag. Ayan, para makita pa natin yung ibang tinatagong performance nitong motor na to, kung ayos ba siya sa kurbada. Dito na naman tayo ngayon sa Clean Fuel Barreto Branch, Olongapo City, no? So shoutouts nga pala sa mga staff dito ng Clean Fuel, no? Dahil very friendly sila rito. Ayan nagbablog ako ngayon kuya, shoutout sa'yo. I-test ride ko tong YTX kung gaano katipid at gaano kalupit. Okay. Alright. Ayan, so liko natin siya ngayon para magkaalaman na okay, outer leaning, alright. Ganda niya, gaang Ito yung gusto ko ito yung sinasabi kong ang lakas ng 125 niyang 125 engine itong Yamaha na to, itong YTX na to. Lakas Tsaka kung long ride, paano ko dito? Ayos Nakapuan niya, para ako nasa supa. Ganda. Yung salamin ng pinabenta ni Kuya Ruben no? So ito yung preference niya, prefer niya dito na setup. Pero kung ako lang, gusto ko yung straight. I think hindi na to siguro to I think hindi ito yung stock Alam ko yung stock nito yung lip type. Ayan. So pero ganun pa man. Subukan natin ulit. Ayan, higa natin yung motor. Alright, ayos, smooth. Okay na okay. Yun.
Yan. So mga brothers, labas muna tayo sa review. Kung dadaan kayo dito, lalo na kung nakamotor kayo, ingat po kayo doon sa mga basa na basta-basta wag nyo nang daanan kasi baka langis yan o diesel, madudulas po kayo. Karamihan po ng mga aksidente dito sa zigzag namin, dito sa Olonga po, papuntang Subic, nadadali po ng diesel. No, ayan, no, sana mo po yung mga sasakyan na nagkakalat ng diesel, solusyonan nyo po yan kasi marami pong namamatay na rider dito at na-aksidente po. Ayan, tapos sa sunod dyan, mostly yung ka-counterflow na mga rider, no, lalabas sila sa lane at yun, lumilipat sila sa kabila, ayun, sila na-aksidente. So dapat po talaga pag nagpapatakbo kayo dito sa zigzag, alalay lang. Alright, so eto na, ito straight away. So subukan natin na arangkada ulit yung motor. Ayan, siguro hanggang Kalaklan lang tayo. At para masoli na rin natin tong motor, no? Ayan. Pero dito naman, okay naman yung shocks niya. Pagka hindi ko naman dinadaan sa lubak, doon ko lang nararamdaman talaga yung tagtag ng motor pagka dinadaan ko doon sa lubak. Pero pag nandito na sa straight, no? Straight tuloy, konkretong daanan, ang ganda na maglaro. Ayan, rush hour na po ngayon mga brothers, kaya marami nang sasakyan dito sa amin sa zigzag. Uwian na po kasi. Preno, okay, swabe lang. Engine brake tapos konting preno sa unahan, ayos na. Ambulansya, mga diskarte para hindi matraffic. Wala naman natang hospital doon. Ay, pedestrian lane obligado, minto. Hindi tayo pwede dyan. Rights nila yan, pedestrian lane. Alright, so mabalik tayo mga brothers, no? Almost tapos na naman natin na i-review itong YTX 125 ng Yamaha, no? At napakita ko na naman sa inyo kung ano yung performance niya at nasabi ko naman sa inyo. Para sa akin, no, kung in my opinion, isa ito sa mga choice ko kung bibili ako ng Pantra bikes, no? At syempre Yamaha to. Alam natin kalidad ng Yamaha. Lalo na pagdating sa kanilang business type motorcycle, yan, scooter, big bike and so on, no? At saka ito yung pinakamababang ma-offer ng Yamaha Motors ngayon, no, na presyo, no, sa market. Ayan, at pansin ko marami rin naman bumibili nito. Marami ako nakikita dito sa Olonga po na ginagawang tricycle, pang service, no? Sigurado na maganda kasi naman ang kalidad nito at I think tatagal siya. So pasok tayo dito. Oops, yeah. Yan. So kayo mga brothers, ano bang, ayan, off-road tayo ulit. Ano bang opinion nyo? Ano bang mga thoughts nyo dito sa motor na to, no? Okay ba siya? Ayan, ayan, off-road tayo. Primera lang, di ba? Ayos naman Yun lang, may tagtag lang talaga. Pero okay lang yun. Sabi ko nga. Ayan, na-miss ko yung dagat. Tagal ko hindi na nakakapunta ng dagat mga brothers dahil busy ako mag-vlog at magatid sa inyo ng sari-saring motorsiklo. Okay. So mga brothers, ako nga po pala si Art ng Short Moto. Again, this is Yamaha YTX 125, no? Maraming salamat ulit sa pagpapahiram, no? And cheers! Bye, have a great time!